Gio, balita namin nagsimula na no kaninang alas 3 ng hapon yung oras every hour na misa. Ano nang update? Tama ka nga dyan, Mase, Chiki at Jovi, yung naririnig natin ngayon na pagpatuloy yung misa na nagsimula, Jovi, kaninang alas 3 ng hapon. Pero oras-oras yung misa na yan na magtatagal hanggang alas 11 ng gabi kasi yung misa mayor naman, may gaganapin na misa mayor sa Quirino Grandstand mamayang hating gabi. Alam mo, Chiki, Jovi, Mase, umaabot sa halos 232,000 kung pagbabasehan yung datos ng Manila Police District mula alas 6 ng umaga kahapon, January 7 hanggang alas 12 ng tanghali kanina, yung bilang ng mga deboto na bumisita dito sa Quiapo Church. Ramdam na ramdam nga yung pananabik ng mga mananampalataya sa pagbabalik ng traslasyon ngayong taon. Kung matatandaan natin, 3 taon itinigil yung traslasyon. 2021, a year after nung nagsimula yung pandemya, 2022 at nung 2023 yung pinalit nga, pansamantalang pinalit yung Walk of Faith. Kaya bukas inaasahan natin na balik na ulit yung mas maraming deboto dito sa Quiapo Church. Magsisimula nga yung traslasyon o parada ng imahe ng itim na Nazareno sa Quirino Grandstand hanggang sa makauwi siya dito sa Quiapo Church. Iyo, nakikita namin dyan sa likuran mo. Parang mga pulis ba yan? Sila may magjo-duty, bine-bless yan. Oo, anong nangyayari dyan sa likod? Ito yung mga personnel na nakadeploy dito sa Quiapo Church simula ngayong gabi. Dagdag na enforcement ito mula sa PNP. Kanina nung nag-inspeksyon si DILG Secretary Benhar Abalos, kasama nga niya si PNP Chief Benjamin Acorda at Manila Mayor Honey Lacuna. Katuwang din yung ibang mga opisyal ng BFP at ibang ahensya ng pamahalaan. Nasa 15,000 yung mga personnel na i-deploy para sa traslasyon 2024. At kabilang sa bilang na yan itong mga pulis na ito na nasa likod ko na makikita natin ngayon sa Plaza Miranda. Nung nakausap ko yung isa sa mga pulis kanina, when I confirmed it to her, nasabi niya, ngayong gabi daw yung official start ng duty nila, magtatagal na raw yan hanggang bukas, hanggang sa matapos ang traslasyon. Gio, si Chiquito, hindi ko masyadong clear ngayon, no? Pero meron bang mga prayer stations dyan tulad nung panahon ng COVID? May mga prayer stations tayo na nakita kanina sa kumbaga mga looban, no, dito sa mga daan, sa mga kalye sa paligid ng Quiapo Church. But when it comes to the number of those prayer stations, we cannot confirm that yet. Pero may mga nakita na nga tayo niyan, Chiki, no? Kasi as we all know, this year marami na yung mga dating nakagawian na nagbabalik para nga sa pista ng itim na Nazareno. Chiki. Yung security check, Gio, kamusta naman? Baka pwede mo kaming bigyan ng update. Oo. Para sa security check, Chiki, Mala Airport, yung mga scanner na dineploy dito, no, pati yung mga metal detector, yung mga tauhan na nagbabantay dyan mula sa MIA, mula nga from NAIA, dito muna sila i-deploy kasi parte yan o bahagi yan ng mas pinahigpit na seguridad dito sa Quiapo ngayong bisperas nga ng traslasyon. Pero kanina may mga konting aberya tayo na nakausap doon sa mga ibang deboto na nawalan ng cellphone kasi nung after nga nung dumaan sila doon sa security screening, nilagay nila sa tray at yun, after doon makalagpas na sila sa tray, nung pagbalik nila wala na yung cellphone nila doon sa tray kung saan nila inilagay. Pero tinutugon na naman daw yan ngayon ng mga opisyal at siniguro nila na isolated case yung inireport sa atin kanina na nawala ng cellphone. Pero so far maayos, organisado yung sitwasyon dito sa Quiapo Church. May isang entry at exit points para sa mga deboto na dadalo nga ngayon sa Fiesta Masses na ginaganap oras-oras. Ngayon maririnig natin nagpapatuloy yung misa na yan
from where I'm standing right now, mula dito sa Quezon Boulevard, dumadating yung dagdag na personnel mula sa PNP sakay ng mga truck. Yung nakalagay dito, actually from Pampanga Provincial Police Office, ito yung mga tauhan ng PNP na nakikita natin. And some people din sa sidewalk no, nakikinig ng misa. Kasi yung iba nga, hindi na siguro pinilit pang pumasok dito sa Plaza Miranda. Chiki. Sinisituate ko kung nasa si Gio, no? Nandiyan ka ba sa malapit doon sa ano? Drugstore. Drugstore? Oo. Parang malapit yung live point doon. Oo. Yung drugstore, yung sa iconic na kumbaga landmark dito sa Quiapo Church. Pero ngayon, hindi na tayo sa taas ng drugstore. Nandito na tayo ngayon mismo sa Plaza Miranda. Katabi natin yung ibang mga taga-media. Kagaya nito, katabi natin. Mag-hi ka naman, no? Naka-live kami. Sa PTV. Reporter ng PTV. Hello, PTV4. Ayan, PTV4. Oo, nandito kami ngayon sa Plaza Miranda na talaga mismo. Kung manonotice natin, no, let me just explain lang sa ibang mga kababayan natin or so, to those who are familiar sa Feast of the Black Nazarene. Kasi previous years, di ba, sobrang dami ng tao kahit sa bisperas pa lang ng traslasyon. Pero kung makikita natin, halos wala pang tao kasi nataon na Lunes itong January 8 at yung January 9 Martes. Yung iba kasi may mga trabaho pa. So mamayang gabi pa natin inaasahan yung additional na flock or bilang ng mga devotees na makikinig ng misa, and tomorrow yung dagdag na bilang ng mga mananampalataya na dadalo sa traslasyon. Tomorrow, we are reminding lang din sa mga kapatid natin at sa mga nanonood sa atin sa one use na holidays sa lungsod ng Maynila. Idineklara yan ni President Bongbong Marcos para magbigay daan niya dito sa traslasyon at 2024. Para naman sa mga motorista, reminder lang din natin na mamayang alas 9 ng gabi magsisimula ng isara yung nasa 15 na mga major roads sa palibot ng Quiapo Church o sa mga daan na sakop nitong ruta ng traslasyon. Kabilang nga dyan itong Quezon Boulevard sa tapat lang ng Quiapo Church. Magsisimula yung closure sa Quezon Boulevard mula Fogoso Street hanggang sa makarating sila dito sa Maya Quezon Bridge. Balik sa inyo. Sige, maraming salamat sa iyo, News 5 correspondent Gio Robles. Thanks, Gio.